Nawa, sumainyo nawa ang kalinga at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 28 verse 13, at inutusan sila na ganito ang ipamalita samantalang natutulog kami kagabi, na parito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Okay, sa Biblia, malalaman natin dito sa Matthew chapter 28 na ang mga bantay sa libingan ng Panginoon ay sinuhulan ng matatanda ng bayan na magsinungaling at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Ito ay ang bangkay ng ating Panginoon. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin nila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Okay, ang nagbantay sa libingan ng Panginoon ay ang mga kawal or army ng Romans at si Pilato noon ang governor. Si Pilato ang nag-utos na pabantayan ang libingan ng ating Panginoon. Ang mga kawal na nagbantay sa libingan ng Panginoon ay hindi maaaring matulog sapagkat mahigpit ang batas ng Romans army. Mabigat ang kaparusahan at minsan pinapatay ang mga natutulog o nagpapabaya sa kanilang trabaho. Kaya't maliwanag na nagsinungaling ang mga bantay dahil nga sinuhulan sila ng mga matatanda ng bayan ayon sa kasulatan. Ngunit ang totoo, nakita mismo ng mga bantay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 1 to 4 na pagkatapos nagpunta ang mga bantay at ibinalita ang nangyari. Itong nangyari ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil wala nang magawa ang mga high priest at ang mga matatanda ng bayan, naggawa sila ng kasinungalingan at sinuhulan nila ang mga bantay na ipamalita ang kasinungalingang ito. Marami pa rin sa mga Hudyo ang naniniwala magpahanggang ngayon na ang bangkay ng ating Panginoon ay ninakaw ng kanyang mga alagad. Ang descendants or ang lahi ng mga naniniwala sa kasinungalingang ito ay patuloy sa paniniwala at patuloy nilang ipinamamalita ang kasinungalingan ng kanilang mga ninuno. Ang kasinungalingang ito ay tulad ng nangyari sa Garden of Eden, nang linlangin ng ahas, sina Eva at Adan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ngunit ang totoo, ang Panginoong Hesus ay nabuhay sa ikatlong araw tulad ng kanyang sinabi sa Lucas 9 verse 22. Sinabi ng Panginoon na ang anak ng tao, si Jesus Christ nating Panginoon, ay dapat magbata or magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong sacerdote or high priest at ng mga escriba or scientist. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Sa Gawa 2 verse 31 to 36, sinabi ni St. Peter na itong muling pagkabuhay ng Masaya ni Jesus Christ ang nakita at hinulaan ni King David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Sinabi pa ni St. Peter na itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap ni Jesus Christ sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ipinagkaloob sa amin. Itulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit si King David ang nagsabi na sinabi ng aking Panginoon sa aking Panginoon na maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo or tagapagligtas. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4 to 5, sinabi ni St. Paul na si Jesus Christ ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Si Jesus Christ ay napakita kay St. Peter saka sa 12 or the 12 disciples. At pagkatapos napakita siya sa 500 na kapatid sa pananampalataya na nagkakatipon. So marami ang witness sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang mga apostol at ang mga ordinaryong taong nananampalataya. At silang lahat ay nagdanas ng mahigpit na pag-uusig or great persecution.
ang mga apostol ay pinahirapan at pinatay dahil sa kanilang pagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi sila natakot kahit sila'y patayin, kaya't mapananaligan natin ang kanilang testimony, ang kanilang mga patutuo. Kaya't itinuturo sa atin sa Gawa 2 verse 38 na pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus Christ upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sa Romans 10 verse 9, nasusulat na kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus Christ ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos Ama, maliligtas ka. Sa 1 Corinthians chapter 15, sinabi ni St. Paul, kung hindi muling binuhay ng Diyos Ama si Jesus Christ, ay hindi pa tayo nahahango sa ating mga kasalanan at walang katuturan or walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay lamang na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay ng Diyos bilang katibayan na bubuhayin muli ang mga patay. Dahil sa ating pananalig, naniniwala tayo na si Jesus Christ ay muling binuhay upang tayong mga nananalig ay muling bubuhayin din sa huling araw. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang pinakamahalagang aral na itinuturo ng mga apostol sa atin sa kasulatan. Ito ang cornerstone ng ating pananampalataya. At tayong mga nananampalataya ay kailangan din mag-testify at kailangan din nating magpatutuo na si Jesus Christ ay muling binuhay sa pamamagitan ng ating narinig sa kasulatan upang malaman ng mga tao at sila ay sumampalataya. Sinasabi sa kasulatan na ang bawat sumampalataya ay maliligtas.